So hello at sa mga J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, magbibigay ako ng first impression sa bagong labas na entry-level smartphone today ni Poco, which is a Poco C75. Maganda kaya to overall? Tara mga J-Vlog, check natin. So ngayong December mga J-Vlog, syempre marami pong bumibili or nagde-decide bumili ng mga murang smartphone at meron pong nilabas nga si Poco na isang napakaganda or sulit na entry-level smartphone which is a Poco C75. So itong smartphone na to ay meron 2 variants na nilabas sa Philippines. Meron tayong 6GB 128 at 8GB 256. Quick reminder lang bago natin start itong video, hindi po to full review. Nagbibigay lang ako ng first impression sa mga bagong labas sa smartphone, yung price, specs, yung kanilang availability. Pero don't worry, bumili na po ako niyan at on the way na yan sa akin at i-unbox, review, and game test natin yung Poco C75. So gumawa na ako ng quick video para meron na kayong idea. For example, gusto niyo nang bumili, matulungan ko na kayo sa inyong buying decision, kumbaga. So kung interested din kayo sa Poco C75, ilalagay ko po yung link niya sa description box. I-check niyo na mga J-Vlog. So si Poco C75 ay super mura lang yan. Entry-level smartphone nga. Tapos yung chipset niya, medyo okay din. MediaTek Helio G81, pero parang ni-rebrand din or ano rin, pinaganda na yung name eh. G81 Ultra. So, nagkaroon na ng Ultra name doon sa MediaTek Helio G81 na hindi ko alam kung ano talaga pinagkaiba ng G81 Ultra sa G81 kasi I think when it comes sa clock speed and sa GPU, parehong-pareho lang naman mga J-Vlog. So, I don't know ano yung more on difference sila size ng Ultra and ng base name, kumbaga. So, si Poco C75 ay, yung design niya is, yung nagte-trending ngayon na design na circular camera module at mga ka-J-Vlog, kambal niya si Xiaomi Redmi 14. So, meron ng 14C, unbox din natin to. Kambal niya tong 14C. When it comes sa overall form factor, design, camera, screen, parehong-pareho lang sila ng 14C. Pati nga chipset, parehong-pareho lang sila. Gagawa rin ako ng phone comparison about sa dalawang smartphones na yan. Pero yun nga, when it comes sa camera ng Poco C75, meron siyang dual rear camera system. Yung main camera niya is merong 50 megapixels, tapos yung front camera niya is merong 13 megapixels. So mataas naman yung megapixel niya sa isang smartphone na merong 6,000 pesos price tag. Pero sa ating full review, itetest natin of course yung overall camera ng Poco C75. When it comes sa mga J-Vlog, sa display, malaki. To be honest, nasa side na siya ng 7 inches, almost 7 inches kasi 6.88 inches IPS LCD display. Yung resolution niya, nasa budget or entry level tier siya. HD Plus 720p by 1640 pixels na merong 120Hz screen refresh rate. Sa OS out of the box, sa Android 14 siya with HyperOS. Sa chipset, yun nga, MediaTek Helio G81 Ultra na merong octa-core CPU, na merong clock speed na up to 2.0 GHz. And sa GPU, nakamali G52MC2 siya. Pagdating sa battery, medyo upgraded or beyond 5K. So, 5,160 mAh na removable battery na support ang 18-watt fast charging. So, yun mga J-Vlog, na nalaman nyo na yung price, specs, and availability ni Poco C75. Next naman, gusto ko i-share sa inyo yung first impressions ko dito sa smartphone na to. Number 1 dyan mga ka-J-Vlog sa kanyang display. Yung display na ito is all goods when it comes sa screen size nga, almost 6.7 inches. Nakita ko na yung 14C kasi in-unbox ko na yan while receiving it. Malaki yung display na ito and parehong-pareho nga sila ng 14C when it comes sa screen size and design. Kaya parang rebrand na lang yung nangyayari. Pati kasi chipset pareho sila ni 14C. So, malaki, almost 6.9 inches. So, nasa tier na siya ng 6.7 inches na smartphone na sobrang laki. Pero, manipis siya at pahaba yung kanyang orientation, which is okay naman yung kanyang aspect ratio. 120Hz screen refresh rate, so mataas naman siya. Yung HD Plus 720p, medyo okay naman siya for a smartphone na ganito yung presyo. Lalo na pag bibili nyo to sa official store ni Poco sa Shopee, mas mura siya. Siguro makuha nyo to ng 4 Plus na lang, okay yung 120Hz screen refresh rate, diba? Next mga J-Vlog sa kanyang RAM at ROM. RAM at ROM is very reasonable. I think yan na rin talaga yung the best na pwede natin ma-offer. Even sa mga below 6,000 pesos smartphone is 128GB and 6GB of RAM. Kasi yung 4GB 64, I think, nasa presyo na yun na 3K. Pwede yan. Pero sa mga 6K,
kailangan mag-step up na kasi ngayon 2024, going 2025, sobrang laki na po ng mga kailangan nating storage kasi yung mga required storage even sa mga OS update ay malalaki na po. So 6GB 128 is minimum, below 6K okay yan. Sa below 7K, 8GB 256 ay okay yan, solid na solid. So RAM at ROM ng Poco C75 any variants ay very reasonable naman mga J-Vlog. Is sa kanyang chipset, the chipset is MediaTek Helio G81 Ultra. Meron na tayong G81. Ewan ko kung anong pinagkaiba ng Ultra kasi same clock speed, same GPU. Hindi natin alam kasi hindi ko pa naman natetest yung G81 Ultra kaya stay tuned sa ating game test dito sa Poco C75 at doon natin malalaman kung ano ba kasi na-test ko na yung G81 eh. Yung G81 okay naman siya for gaming sa mga lang entry level, 'di ba? Mga entry level phone. Okay naman for gaming ang Xiaomi Redmi 4 ang G81. So yung G81 Ultra, malay natin mag-step up pa siya konti. Tingnan na lang natin. Next, sa design mga J-Vlog, yung design niya overall, ang laki talaga ng camera module nito kasi nakita ko na yung 14C. Solid ang laki, pero pag titignan nyo yung camera niya, yung maliit lang po camera nun, yung nasa gilid. So, design talaga yung ginagawa nila dito sa mga module ng Xiaomi, ng Poco C75. At, to be honest, pag ginamit ito outside, makakuha to ng attention ng mga consumers. Kasi ang laki talaga ng camera niya. Akala tuloy ng mga ibang consumers, yun yung mismong camera, pero hindi eh. Doon sa bilog na yun, nandun yung flash, meron pang nakalagay na word na 50 megapixel, tapos kabilaan yung camera. So, design-wise, I think yan na talaga rin yung nauuso ngayon. Hindi na nila kinakopy si iPhone, kasi di ba usually yung last year, na trend ng mga camera module ng mga entry level or budget is yung mga triple rear camera system ng mga Pro Max. Ngayon, circular na siya eh, parang ina-adapt na, unang nagpa-trend yan, Huawei, di ba? Yung Huawei Mate. Tapos Realme, karamihan ng Realme ngayon, circular na sa gitna. And Xiaomi. So, si Poco, ayan, adapt din yung ganyan. And sa mga entry talaga ni Poco and Xiaomi, ganyan yung nakikita ko na circular camera module na malalaki. Which is okay naman. Kung gusto nyo makakuha ng attention ng consumers, yes, okay siya. Design-wise, maganda rin. Nakita ko yung mga color variation ng Poco C75. Meron siyang mga marble-like design na sa ating review, titignan lang natin. Pero maganda naman siya for me. Next, sa battery. Battery is malaki, beyond 5K. Yun nga yung maganda dito, 5,160 mAh battery capacity. At 18 watt fast charging. So, 18 watt, I think yan yung talaga pinaka-minimum when it comes sa mga ganitong entry or budget smartphone. Okay na yan. Maganda rin naman. So, yun mga J-Vlog yung ating first impressions dito sa Poco C75. Again, abangan nyo lang po yung full review and game test ko dito sa smartphone na to. And of course, yung unboxing. Parating na yung unit ko. Sa kanyang price, okay naman, reasonable, lalo na makukuha nyo ito ng below SRP sa Shopee, mas magandang deal pa mo offer netong smartphone na to. So again, kung interested kayo dito sa Poco C75, ilalagay ko po yung link niya sa description box, i-check nyo na.